isang nakakatakot na ginawa nitong ministro mismo ni Felix Manalo. Gumamit ng isang salin Cebuano na Biblia sa Juan 8:24 at nakita na itong salin ay hango daw sa original King James Version 1611. Bakit? Tinatawag na bugos ito. Dahil sa 1611 kasi ang nakasulat sa Juan 8:24, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He shall die in your sins. Ang ginawa ng ministro, gumamit ng Bugos Bible para lang patunayan na sa naturang salin, inaamin ni Kristo daw na siya'y tao at hindi Diyos. Ang akong pangutana, simple lang. Pangutanan mo siya nako, mabasa ba litra po litra pinangga na si Kristo dili Diyos? Ano yung pangutana ha? Mabasa ba litra po litra nga si Kristo dili Diyos? Ayaw ko basahin nga tao si Kristo kay duha yung kinaya. Pami mo supa ka na. Ano ang pangutana? Pinangga na igsoon. Simple kayo. Mabasa ba litra po litra sa Biblia nga si Kristo dili Diyos? A few moments later. Dinhi sa Juan 8:40 ingon. Karon apan karon na nagpaninguha kamo sa pagpatay kanako. Nga tao nga nagsulti kaninyo sa kamaturan nga akong hingtunggan sa Dios. Kini wala pagbuhatan ni Abraham. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, tao o dili Dios, mga matay kamo sa inyong mga sala. Okay. Ngayon, kaugnay dito, sinusuri talaga ang salin ni Kaburnok ng Factbusters, PH. Sagutin natin mga kapatid, ito pong tanong mula sa ating Facebook page, The Beloved Catholic, mula po kay Daryl Capobres Guanzon. Ganito po ang kanyang sabi, Bro Kaburnok, pakitapik po ito ng salin ng Bible na ginagamit ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo kung saan po nila ito ibinasing salin. Sa King James Version ba? At sino ang author ng libro? God bless po. Maraming salamat kay kapatid na Daryl Capobres Guanzon. At meron po siyang ipinadalang larawan. Ayan, nakikita natin sa screen. Ayan, sabi dito, Jesus Christ is not God. Juan 8:24, merong isang salin na ipinakita. At merong sinasabing, si Kristo tao o dili Diyos. Grabe naman yan. Actually, nung nabasa ko ang kanyang mensahe sa ating Facebook page, naalala ko ang sagutan ni Father Darwin Gitgano at sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kung naalala ninyo, nakaharap ni Father Darwin Gitgano ang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Marcelo Ramirez. Ano ba ang tanong ng pari na si Father Darwin Gitgano sa ministrong ito ni Manalo? O eto, panoorin natin. Ang akong pangutana, simple lang. Pangutanan mo siya nako, mabasa ba litra po litra pinangga na si Kristo dili Diyos? Ano yung pangutana ha? Mabasa ba litra po litra nga si Kristo dili Diyos? Ayaw ko basahin nga tao si Kristo kay duha yung kinaya. Pami mo supa ka na. Ano ang pangutana? Pinangga na igsoon. Simple kayo. Mabasa ba litra po litra sa Biblia nga si Kristo dili Diyos? Okay. Pagkuha ang libro ba? Sa pangutana, mabasa ba sa Biblia na si Kristo dili Diyos? Hindi na ginaganap text. No? May takot. Kung mabasa ko, unsay kondisyon? Okay. Okay, balik ko na ba? Litra po litra nga si Kristo dili Diyos. Sasahod na to na. Ayaw ko basahin nga si Kristo tao lang. Okay? Kay nito, kay nagpagkatao man siya. Okay, basa. Ipagkapaguha pa. Nasunod pa mo tanag, ipagkuha pa man, no? Naman tanan na tagunay, no? Ayan, so napansin ninyo, ayon po kay Father Darwin,
saan ba mababasa sa Biblia, letra por letra, na sinabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos at siya'y tao? Tanong, paano ba sinagot ito ni Marcelo Ramirez, ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na sinabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos? Ito, panoorin natin. Yung pangutana, balik kasi mong pangutana, nga mabasa ba sa Biblia nga si Kristo, dili Diyos. Nagay pulong dili Diyos. Kaya problema, o nagtao, kaya pati natang doktrina, nagtumami nga si Kristo na tao. Dinhi sa Juan 8:40 ingon. Karon apan karon na nagpanimuha kamo sa pagpatay kadako nga tao nga nagsulti kaninyo sa kamakburan nga akong hingtunggan sa Dios ini wala pagbuhatan ni Abraham. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo tao ug dili Dios ug dili Dios ug dili Dios ug dili Dios mga matay kamo sa inyong mga sala. Okay. Basahan to. Ito. Ang sa'y teksto ni Juan? San Juan 8. Sundan, nakakay, imo ng version. San Juan 8:40. Okay, basahan na to ha. Ito sundan. Kaya yan dito ipakuha in taon niyang version, oy. Ato na sahon, ang San Juan 8:40 ha. Itong sundan ka ka, lingon ba sa dili sa Diyos? Ang gibuhat, minunsa. Kung saan ang version ni mo? Iglesia ni Cristo version. Yung mga version ba? Kung saan ang version? Kung saan ang version ni mo? Awal lagi. Kung saan ang version na? Ayan, so napanood niyo po ang revelasyong talatang yan ni Marcelo Ramirez na grabe, nakikita ninyo, booking na booking siya doon. Pero sandali, himay-himay natin yung saling yan at yung talatang yan na kanyang ginamit. Anong talata ba mababasa na sinabi ni Kristo na siya ay tao at hindi Diyos? Ito, ipapakita natin sa inyo yung larawan na ipinadala din sa atin sa Facebook page natin. Ito itong sinasabing ito ay itong nasasali na ang balaan nga kasulatan na sudlan sa bagong tugon nga ginhubad sa Binisaya nga Cebuano sa Juan 8:24. Ganito ito yung Cebuano version niya, ipapakita natin sa screen. At ang gagawin ko, isasalin ko po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa doon. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, tao at hindi Diyos, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. O dito, binabanggit daw na si Kristo ay nagsabing siya'y tao at hindi Diyos. Aba, grabe naman ito tanong, may katotohanan ba ang naturang saling ito, mga kapatid? Susurihin natin yan. Puntahan muna natin yung first page daw ng nasabing Biblia. Yan, nakikita nyo sa screen Kung mapapansin ay ito po ay nasa Cebuano language. So yung gagawin natin ay isasalin natin sa Tagalog. Ang banal na kasulatan nakapaloob sa bagong tipan na isinalin sa Bisaya o Cebuano. Ayan. Okay, so ito yung nakapagtataka. Sa ibaba nito ay meron pong binabanggit. Babasahin natin. Sabi dito, translated out of the original tongues, with the former translations diligently compared and revised and conformable to the edition of 1611, commonly known as the Authorized Version. Ayan. So, pansinin na isinalin ito mula sa original na lengguwahe at ikinumpara base po sa Authorized Version ng 1611, mga kapatid. So, sige nga, susuriin na natin isa-isa. Ito bang sali na ito na ipinakita ng ministro ni Manalo na ito kanina, ito po ba ay isang saling totoo o isang bogus na sali? Susuriin natin yan, mga kapatid. Tignan natin ang original na lengguwahe. Ayan, nakikita nyo po sa screen. May binabanggit po dito na, ito, yung sa English kasi, that I am He, o sa Grego, ego eimi. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ano na po ba ang sabi ng mga Bible scholars mula po sa original language? Ito pong ego eimi, ano po ba ang kahulugan nito?
Pabasahin natin muna itong commentary ng Juan 8:24 sa Pulpit Bible Commentary. Ang sabi dito, ito po palang ego eimi o sa Ingles ay I am, ang sabi, the central focus of the divine revelation to be I am. Napakaliwanag. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tinutukoy pala dito, ito pong I am ay tumutukoy sa divine revelation ni Kristo. Ibig sabihin, itong phrase na ego eimi or I am ay tumutukoy sa kaniyang pagka-Diyos. Yan din po ay binabanggit sa versikulo 28 at versikulo 58. At kung mapapansin nyo dyan, nakikita nyo sa screen, meron pong phrase na I am o sa Grego ay ego eimi, mga kapatid. Isa pang Bible commentary ang nagsasabi din sa Vincent Word Studies in the New Testament ang mga salitang ganito. The words are rather the solemn expression of His absolute divine being. As in John 8:58, if ye believe not that I am. Napakaliwanag, si Kristo ay tunay na Diyos dahil yung phrase na I am is a solemn expression of His absolute divine being. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Mula po sa mga patunay na ating inilatag sa inyo, totoo ngang pinapahiwatig pala ni Kristo sa talatang ito na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong, mula po dito sa kanilang ipinakita, ang salin bang kanilang ipinakita ay sang-ayon sa authorized version ng 1611? Titingnan natin yan, mga kapatid. Yung Juan 8:24 ng authorized version 1611, wala namang nakalagay dyan na sinabi ni Kristo na siya'y tao at hindi Diyos. Ang sinasabi lang dito, I am He. Wala nang iba. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, kung mula pala doon sa authorized version 1611, ang salin na kanilang ipinakita, dapat tugmang-tugma doon sa authorized version 1611. Hindi naman sinabi diyang, I am He, man, but not God. Dapat ganun. Walang ganun, mga kababayan. Naku naman, Kaya ang ating hatol sa kanilang ginagamit na saling ito, bogus yan, nako Talagang tampering na naman yan, Iyan na naman ang example ng pagtatamper ng Biblia, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong. Diba sa talatang Juan 8:24, si Kristo ang nagsasalita sa talatang ito? Alam naman natin, mga kababayan, na si Kristo po ay nagsasalita sa salitang Aramaic. Tanong, base ba sa mga salin sa Aramaiko, si Kristo ba ay umaming siya ay tao at hindi Diyos sa Juan 8:24? Susuriin natin yan, mga kababayan. Babasahin natin ang una, itong salin na The Holy Peshitta Bible Translated ng John chapter 8 verse 24. Ganito po ang ating mababasa. I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe that I am the living God, you shall die in your sins. Napakaliwanag po. Sinabi po ni Kristo dito na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. O isa pang salin sa Aramaic, ito pong The Aramaic English Interlinear New Testament Bible ng John chapter 8 verse 24. Ganito naman ang sabi, I said to you that you shall die in your sins unless for you shall believe that I am the living God. You shall die in your sins. Klarong-klaro. Sinabi talaga ni Kristo sa John 8:24 na siya ay tunay na Diyos, na siyang taliwas doon sa ipinapakita ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na sinabi daw ni Kristo na siya ay tao at hindi Diyos. Nako, mali po yan. Kaya atin na namang napatunayan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:24, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, actually nakikita ko po itong mga nasabing posts na ito sa social media, fake news po yan. Kaya, busted yan! Mali! Nako
Ayan. Busted talaga sila. Imagine, ang salin na Cebuano galing sa 1611 King James Version. At sa 1611 King James Version, imagine, wala naman nakasulat na ako'y tao, hindi Diyos. Ang nakasulat diyan sa 1611, John chapter 8 verse 24, malinaw, I say therefore unto you, that you shall die in your sins. For if ye believe that I am He, ye shall die in your sins. Yun ang nakasulat. Walang kahit anong pahayag, mga kapatid, na ako'y tao, hindi ako Diyos. O anumang mga pakilala ng ating Panginoong Hesus na tao lamang siya. So walang salin sa 1611 King James Version na nagsasabing ako'y tao at hindi Diyos. So ang Juan Kapitulo 8 versikulo 24 na ginagamit nila ay napakatibay. Hindi pagtanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ang ginagamit na teksto, tama si Kaburnok, bogus. Ibig sabihin, manipulated translation para ipagtanggol ang maring aral nila. Di ba? Palagi nilang ginagamit, mga kapatid, yung Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2, huwag ninyong bawasan o dagdagan ang salita ng Diyos. Bakit kaya? Binawasan, dinagdagan ang salita ng Diyos. No? So, ano ba yung ginagamit I am? At bakit napakahalaga ito? Alam niyo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon Jesucristo na I am sa yung binanggit ni Kabornok sa Grego, ego eime, no? Ito ay direktang tumutukoy sa pangalan mismo ng Diyos sa lumang tipan, lalo na sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Sabi ng Diyos, I am that I am. Sa ibang salin, I am who am. So sa Juan Kapitulo 8, 24, na sinabi ng ating Panginoong Hesus, no? Kapag hindi ninyo paniniwalaan na ako nga, I am, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kung si Jesus ay tao lamang, di ba? Blasphemy yan. Pero tandaan natin, ang Juan 8:58, kung ipagpatuloy natin ang pagbasa sa talatang ginamit nila na minadjik pa, anong mabasa sa Juan 8:58? Di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, before Abraham was, I am. Oh. So dahil dito, anong nangyari? Yung mga Hudyo pumunot ng bato dahil babatuhin nila ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat alam nilang ito'y pag-aangkin ng ating Panginoon Jesucristo sa likas na kalagayan na Diyos, samantalang para sa kanila, siya ay tao lamang. Kaya, saan galing itong ikinakalat ng mga INC na ako'y tao at hindi Diyos? Hindi ito mula sa King James Version 1611, mga kapatid. Lalo nang hindi galing sa Aramaic Bible. Meron tayong Aramaic Bible at hindi galing sa Greek manuscript. Meron tayong Greek manuscript at lalo na sa Latin Vulgate Bible. Iyan ay tinatawag na salin na binabago ang kahulugan upang ipasok ang maling doktrinang imbento lamang ni Felix Manalo na si Jesus ay tao, hindi Diyos. Kaya, kapag ang salin ay wala sa original na teksto, mga kapatid, hindi yan salin. Interpretasyon yan at may agenda iyan para ipagtanggol ang maling aral. So, yung lohikal na tanong sa ginagamit na salin ng INC. Kung sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y tao, hindi Diyos.
Bakit kailangang maniniwala ang mga tao para maligtas? Bakit kailangan maniniwala sa ating Panginoon Jesucristo na tao lang pala siya? Di ba Diyos lang ang makapagligtas? Oo. At ang hindi maniniwala ay mamamatay sa kasalanan. Yun ang malinaw sa teksto. So, tandaan natin, walang ganiyang tao, mga kapatid, na ang sinasabi na makapagligtas. Tanging Diyos lamang ang maaring pagbatayan ng kaligtasan. At kung hindi maniniwala, ay mamamatay talaga. Bakit binabaluktot nila? Halimbawa, Juan 8:40, salitang binabaluktot. Napakalinaw sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 8:40, malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin, akong isang taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Aking narinig mula sa Diyos. Dinagdagan nila, ako ay tao, hindi Diyos. See? Binabaluktot talaga nila, di ba? Kaya mag-ingat sa ganyan, mga kapatid. Dahil isang pagmanipula yan. Pinipilipit. Kapag sinabi ng ating Panginoong Hesus na tao siya, automatikong para sa kanila, hindi siya Diyos. Yun po ay false dichotomy. Sa teolohiyang Kristiyano, ang aral ay si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Hypostatic, yun. So, hindi ang Biblia ang nagsasabing hindi Diyos si Jesus. Yun lang pinipilipit nila, no? Na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos daw. Lalo na si Shubalde ng INC. Skill na yung talata 1:840. Ngunit ngayoy pinagsisikapan o pinagpipilitan ninyo akong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Marami pang mga gumagamit ng iba't ibang talata. Wala namang problema sa talata. Minsan kasi, mga tol, Tama, walang problema sa talata. Ang problema, yung interpretasyon sa naturang talata. ang hiwaga ng kasulatan sa Bible ay nakatago talaga sa hiwaga. Hindi lahat ng bumabasa nakakaunawa, no? Posibleng ito nabasa nyo pero baka mali kayo ng pagkakaunawa dyan. Kasi Yan. Yung ginamit niya, binasa niya Juan Kapitulo 8, versikulo 40, hiwaga na hindi daw mauunawaan ng lahat ng mga bumabasa. Pero totoo ba yan na ang Juan 8, Kapitulo versikulo 40 ay kaugnay sa hiwaga? Kung basahin natin ang konteksto sa Juan Kapitulo 8:40, napakalinaw. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ngunit ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsalita sa inyo ng katotohanan ng aking narinig mula sa Diyos. Hindi ito ginawa ni Abraham. Walang binanggit diyan na hiwaga. Walang pahiwatig diyan na ito'y lihim na kaalaman na nakatago at iilang tao lamang ang pwedeng makaunawa, di ba? Ang Juan Kapitulo 8, versikulo 40, hindi yan hiwaga na nakatago sa piling grupo lang. Ito ay hayag na pahayag mismo, Juan 8:40. May malinaw na konteksto, nauunawaan ng sinumang tapat na nagbabasa sa Biblia. Di ba? Napaka linaw dyan, mga kapatid. Pero, eto pa, may pahayag siya. nagkakaroon ng contradiction. Like for example, mga kapatid, yung mga nagsasabing, ako nga, di ba? Kasi ang pagpapakilala ng Panginoong Diyos kay Abraham ay ako nga, di ba? Di ba? At sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako nga. Kaya daw, dahil doon sa sinabing gano'n ng Panginoong Hesukristo,
ibig sabihin daw siya na ang Diyos. So, ang babaw kasi nung argumentong yun eh. Pag sinabi bang ako nga, ibig sabihin Diyos na yun. Mga tol, napakaraming talata sa Bible na ginamit yung ako nga. So, nangangahulugan ba nung ako nga ang Panginoong Diyos na? Diba? Hindi ganun yun mga kapatid, no? Oh, yan. Ang argumento. Argumento talaga yan ng INC. Na dahil ginamit yung Grego, ego, eme, ako nga, hindi daw, umano, ibig sabihin, Diyos na ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil may mabasa sa Biblia na may mga taong gumagamit din sa Grego, ego, eme, ako nga. Tama, nasa pang-araw-araw mga kabatid, yung wika na salitang ako nga sa Grego, ego, eme, maaring nangangahulugang simpleng tao ang gumagamit. Ngunit tandaan ninyo, mali ang pagpalagay na pareho-pareho ang kahulugan, lalo na kung tingnan natin ang konteksto sa Biblia sa ego eme, ako nga. Dahil ang kahulugan ng ako nga ay nagdepende ito sa konteksto sa gumagamit. Ang ako nga, ego eme, bilang banal na pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sa lumang tipan, napakalinaw, ginagamit yan ng Diyos. Ang pagpakilala ng Diyos, ako nga, bilang kaniyang banal na pangalan, nasa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14 yan. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga, ang ako nga, I am who am. So, ito ay hinding simpleng pahayag ng pagkakilanlan mga kapatid, kundi sariling pangalan ng Diyos. Yud, he, wow, he. Ang umiiral sa kaniyang sarili. So, bakit espesyal yung ego eme na ginamit ng ating Panginoong Hesus? Ako nga, Juan Kapitulo 8:58. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus, bago pa si Abraham, ay ako nga, ego eme. So, bakit hindi ito ordinaryong ako ito? Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ay umiiral noon, di ba? Hindi rin sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ay nilikha bago si Abraham, di ba? Kundi, bago pa si Abraham, ay ako nga, wika na walang simula at walang hanggan, yung ako nga. Kaya nga, kung tingnan ninyo ang reaksyon ng mga Hudyo, agad silang pumulot ng mga bato upang siya batuin. Tingnan niyo ang San Juan Kapitulo 8, versikulo 59. Bakit? Dahil alam ng mga Hudyo na ginamit ng ating Panginoong Hesus ang banal na pangalan ng Diyos. Ego eme sa Grego. Ako nga. Kaya ito para sa kanila ay isang uri ng pamumusong kung siya ay tao lamang at hindi Diyos. Alam niyo, bakit hindi pwedeng ikatweran mga kapatid na may ibang gumagamit din na ako nga? Bakit hindi pwedeng kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? O na, totoong may mga taong nagsabing ego eme, ako nga, sa karaniwang pakahulugan. Ngunit walang sino mang tao, tandaan ninyo, na nagsasabi, bago si Abraham ay ako nga. Ang ating Panginoon Jesucristo lang. Tinanggap ng ating Panginoon Jesucristo na sisambahin. Nagpatawad siya ng kasalanan. Marcos 2:7. At nag-angkin na siya at ang Ama ay iisa. Juan 10:30. Di ba? Napakalinaw yan. Ito talaga ang aral ng INC. Hindi talaga Diyos si Kristo. Bakit? Si Mr. Arnel Tumanan. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Si Kristo hindi Diyos. Balikan natin, di ba? Sinabi ng ating Panginoon Hesus, ego eme, ako nga. Ang nagpahayag diyan ay ang ating Panginoon Jesucristo, direktang pag-angkin diyan. Juan Kapitulo 8:24. Di ba? Sapagkat kung hindi kayo
sa sampalataya na ako nga, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Sa orihinal na Grego, mga kapatid, ulitin natin, ego eme, parehong pagpapahayag yan na ginagamit ng Diyos sa lumang tipan sa Isaias Kapitulo 43, versikulo 10. Anong mabasa? Upang inyong malaman at maunawaan na ako nga. So, parehong ego eme, parehong identidad, mga kapatid. Hindi ito simpleng ako ito, kundi isang banal na pagpakilala ng ating Panginoong Hesus. So, kung nanindigan sila na dapat mabasa sa Biblia at ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, iba't iniwasan nila ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos. Juan 1:14, ang salita ay nagkatawang tao. Ba't iniwasan nila ang Juan Kapitulo 20, versikulo 28, tinawag ni Tomas ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. At ba't iniwasan nila yung hula sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, na ang Misayas ay tinatawag na makapangyarihang Diyos? Hindi ito pahayag ng tao lamang. Mabasa yan sa Biblia. Kaya mga kapatid, ang pahayag ng INC na si Kristo ay hindi Diyos ay pumipili lamang ng talata. Inaalis yung konteksto at tinanggihan ang malinaw na wika sa banal na kasulatan. Ayon mismo sa Biblia, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero anong sabi ni Mr. Arnel Tumanan, meron bang Diyos na susuko sa ibang Diyos? Suko pa sa ibang Diyos. Tama. O yan. At may sabi si Shubaldi, tama. Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Tama. Meron bang Diyos pailalim sa isa pang... Isa-isahin muna natin itong meron bang Diyos na susuko sa ibang Diyos. Suko pa sa ibang Diyos? Tama. Meron bang Diyos pailalim sa... Bago yang meron bang Diyos na pailalim sa ibang Diyos. Dito muna tayo sa unang punto. Meron bang Diyos na susuko sa iisang Diyos? Mali ang lohika ng INC. Ang argumento ng Iglesia ni Cristo ay ipinalagay, mga kapatid, na ang pagpasakop ay nangangahulugang hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Pero sa Biblia napakalinaw. Ang anak ay kusang nagpapakababa. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Di ba mabasa natin, siya ay nasaan yung Diyos? Ano daw? Hindi sinabing, siya ay nasaan yung tao. Malinaw dyan, siya ay nasaan yung Diyos. Ngunit nagpakumbaba. Yung pagpakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yun kawalan ng kaniyang kalikasan sa pagka-Diyos. Kung unawain natin ng tama, mga kapatid, ang kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ito Diyos na natalo ng Diyos, kundi Diyos anak na kusang nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama dahil nagkatawang tao siya para sa kaligtasan. So ang pahayag ng INC na si Kristo ay hindi Diyos, ay una, pinipili talaga nila ang talata, inaalis ang konteksto. Di ba? Sa kasulatan, mga kapatid, para lang tindigan ang aral na itinuturo ni Felix Manalo. Okay, ituloy natin. Ano pa yung sabi niya? Meron bang Diyos pailalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. So meron ba daw umanong Diyos na pailalim sa isa pang Diyos? Ang pagpasakop ni Jesus ay hindi dahil mas mababa siyang Diyos, kundi dahil si Jesus ay nagkatawang tao. Balikan niyo, basahin niyo, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Bagamat siya ay nasaan niyong Diyos, hindi niya ipinagpilitan ang pagkakapantay niya sa Diyos. Bagkus, nagpakumbaba siya. Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. So, bilang tao, tumupad ang ating Panginoon Jesucristo sa kalooban ng Diyos. Bilang Diyos,
siya ay kapantay ng Ama sa kalikasan. Juan Kapitulo 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, malinaw ang halimbawa sa Biblia. Ang Ama, totoo, Juan, ginamit nila 14:28, mas dakila sa ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ay mas dakila kaysa akin. Ang konteksto diyan, si Jesus ay nasa kalagayang tao. Hindi pagtanggi sa kaniyang likas na kalagayan sa pagkadiyos. Sa kabilang banda mga kapatid, napakalinaw din ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya, yung lohikal ng INC mga kapatid, mali yung tanong. Ha? Mali yung tanong na, may Diyos ba na nagpapasakop sa kapwa Diyos? Dapat ang tanong, may anak ng Diyos? May anak ng Diyos bang nagpakababa bilang tao at nagpasakop sa Ama habang tinupad ang plano ng kaligtasan? Ang sagot, oo. Mismo ang puso ng Ebanghelyo, napakalinaw yan sa nabasa natin mga kapatid sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Diba? Hindi yan kayang pinipilipit nila. Yung sinasabi na kung Diyos si Kristo daw, abay, labag na yan sa Biblia. Bakit? Dahil sa Biblia, may iisang Diyos lang. Eto. Sulat sa Biblia. Tama. Sapagkat sa Biblia po. Balik natin. Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Tama. Diyos, labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Tama. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Yan. May segunda mano din si Chubaldi na isang INC. Tama, di ba? Tama. Tama naman talaga na may iisang tunay na Diyos. At hindi nangangahulugan na dahil may iisang tunay na Diyos, wala tayong mabasa sa Biblia na ang Diyos na tunay, na iisang Diyos ay merong iisa lamang persona. Wala tayong mabasa diyan, di ba? Ang itinuturo sa Biblia ay iisang Diyos sa kalikasan, ngunit binanggit diyan na may tatlong persona. Binanggit sa Biblia. Ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia? Totoo. Wala tayong tutol na may iisang Diyos kahit pa sa lumang tipan. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 4, Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Makinig ka Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So walang Kristiyanong tumututol sa Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 4. Ang tanong, paano niya inihayag ang kanyang sarili nitong iisang Diyos ay iisang Panginoon? Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Si Jesus tinatawag sa Biblia Diyos. Juan 1:1. Juan 1:14, Juan Kapitulo 20, versikulo 28, Panginoon ko at Diyos ko. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, dakilang Diyos at tagapagligtas nating si Jesucristo. So kung bawal magkaroon ng higit sa isang persona, ang iisang Diyos, kahit tahasang tinatawag si Jesus, sa Biblia na Diyos, bakit tinatawag siya na Diyos? Kahit ang Ama, Hebreo 1:8, tinatawag siya na Diyos. Pero hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa persona. Yun ang mahirap nila unawain. Dahil, para bang di nila talaga maunawaan na ang pagka-Diyos kung ano siya. Ang persona kung sino siya. Halimbawa, sinagot natin dito si Mr. Arnel Tumanan at ang video din ni Shubaldi na isang INC, di ba? At ako ang nagsagot. So dito makita ninyo
tatlong magkaibang persona. Si Mr. Tumanan, hindi ako. Si Subalde, hindi si Tumanan. Ako, hindi si Tumanan, hindi din si Subalde, di ba? Pero, kahit tatlo, iisa sa likas sa pagkatao na may katawan at may kaluluwa. Yun ang di nila maunawaan, mga kapatid. No? Kaya, ang resulta nila, kung Diyos si Kristo, ay, boy, Diyos po, ang Ama, and then, dalawa na ang Diyos, kung Diyos ang Espiritu Santo, tatlo na ang Diyos. Hindi tatlong Diyos, kundi iisa lang Diyos. Kung tingnan natin ang 1 John chapter 5, verse 7, for there are three that be record in heaven, the Father, the Holy Ghost, and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Napakalinaw, mga kapatid. And these three are one. Hindi sinabi, and these three are three. Sana ang ating talakayang ito ay magamit din ninyo, lalo na sa mga kapatid natin na patuloy na nagsaliksik sa katotohanan. I-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko, para mas malinawan pa sila. At kung nasa katotohanan, at kung katotohanan talaga ang pinandindigan, kitang-kita ninyo, mga kapatid, bakit minadjik nila ang Biblia?